Pambansang kamao Manny Pacquiao, simple lang pala ang pangarap noon mga tol. Wala sana tayong 8 division champion. Noong 24 pa lang ang edad ni Pacman, isang fighter lang pala ang gusto niya makalaban at binalak na rin magretiro. Napanood ko ang isang interview ni Pacman kay Mel Tiangco. Sabi niya mga tol, isang fighter na lang ang gusto ko makalaban at kung matalo ko ito, siguradong kontento na. Ito daw si Marco Antonio Barrera. Ito daw ang dream fight ni Pacman noon. Simple lang ang pangarap. Hanggang dumating ang araw na napalaban na siya kay Antonio Barrera. Talagang pinaghandaan daw ni Pacman ang laban na yon dahil pursigido siyang manalo. Sobrang sikat si Barrera sa panahong 2003. Dehado si Pacman sa odds kaya mas ganado si Pacman para ipakita na hindi siya easy fight. 36 rounds ang bawat sparring ni Pacman noon. Talagang stamina na hindi napapagod ang pinaghandaan. 24 pa lang ang edad ni Pacman dyan mga tol. Si Barrera edad 29. Ibig sabihin wala pa sa prime si Pacman kumpara kay Barrera na kalakasan. Pero sa pinakita ni Pacman laban kay Barrera, talagang ginulat ang buong planeta. Ito ang pinakamahirap at pinakamalalang pagkatalo ni Barrera sa kanyang karir. Unang talo sa pamamagitan ng surrender. Hinagisan ng towel si Barrera habang kinakamada sa corner. Hindi pa kilala si Pacman sa panahon na yan mga tol kaya marami ang nagulat sa ginawang performance. Yung akala ni Pacman na ito ang pinaka-biggest fight niya, ito pa lang ang simula ng makasaysayang karir. Kaya hindi rin inaasahan ni Pacman ang naabot niya sa boxing. Yung simpleng pangarap lang noon hanggang tumakbo na bilang presidente. Pagkatapos nun wala na akong hangarin yung laban ni Barrera. Nagtuloy-tuloy na ang magandang karera ni Pacman. Sinundan agad yan ng isang laban kay Juan Manuel Marquez na isang unified featherweight champion. Pero nadaya sa score si Pacman dyan kaya naging split draw ang resulta. 3 beses bumagsak si Marquez sa round 1. Dapat 10-6 ang score dyan mga tol. Pero ginawang 10-7 ng ulupong na judge. Kaya panalo dapat si Pacman dyan via split decision. Naging unified WBA IBF sana si Pacman sa featherweight division. Dahil sa pagkadaya kay Pacman bumalik sa Pilipinas. Lumaban ng isang beses dito sa Pilipinas. Hanggang naikasana ang laban kay Eric Morales taong 2005. Umakyat si Pacman sa super featherweight laban kay Eric Morales. Dito na umiyak si Pacman mga tol dahil natalo sa kamay ng isang Meksikano sa pamamagitan ng unanimous decision. Talagang bugbugan sila ni Eric Morales hanggang sukdulang 12 rounds. Pero sa bandang huli binigay pa rin kay Morales ang kalamangan. Kaya nagkaroon agad yan ng rematch at gigil si Pacman na bawian si Morales. Nag-ensayo siya ng mas matindi para makabawi kay Morales. Taong 2006 na ikasana ang rematch at hindi na pinaabot sa decision. Dahil tinapos agad ni Pacman sa pamamagitan ng TKO sa round 10. Walang kontrobersyal at malinis ang panalo. Ito rin ang unang talo ni Morales sa pamamagitan ng TKO. Sa parehong taong 2006, naikasa na rin ang pangatlong laban kay Morales. Hindi makapaniwala si Morales na natalo siya kay Pacman. Pero pagdating sa trilogy, mas malala ang inabot ni Morales. Dahil tumagal na lang siya hanggang 3 round, knockout ang inabot. Dito na nagtapos ang rival ni Pacman at Morales taong 2006. Pagdating naman ng taong 2007 at 2008, naikasa ang rematch kontra Antonio Barrera at Juan Manuel Marquez. Parehas tinalo ito ni Pacman sa pamamagitan ng desisyon. Nangyari lahat yan sa super featherweight division o 130 pounds. Kaya dito sa super featherweight, nakita ang pinakamabagsik na anyo ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Taong 2008 umakyat sa lightweight si Pacman. Pinulbos naman ang WBC lightweight champion na si David Diaz. Ito ang kanyang pang-5 dibisyon. Matapos ang laban na yan mga tol, hindi nagtagal si Pacman sa lightweight. Dahil umakyat agad siya sa welterweight laban kay Oscar De La Hoya. Ito na ang pinakamalaking laban ni Pacman taong 2008. Mula 135 pounds umakyat hanggang 145 pounds. 10 pounds ang inakyat laban kay De La Hoya. Matapos talunin si Oscar De La Hoya, dito na mas tumaas ang bayad ni Pacman. Tumaas na rin ang pay-per-view sa bawat laban. Matapos manalo kay Oscar De La Hoya, bumaba si Pacman sa 140 pounds. Kinalaban naman dyan si Ricky Hatton at pinulbos lang sa round 2. Matapos kay Ricky Hatton, umakyat si Pacman sa welterweight at dito na siya tumagal. Dito na niya nakalaban yung malalaking laban sa welterweight at dito siya kumita ng mas malaki. Hanggang nakalaban niya si Floyd Mayweather at nagtala sila ng pinakamalaking pay-per-view sa kasaysayan ng boxing. Kaya kasama ang ating pambansang kamao sa pinaka-greatest of all time sa boxing history.